kababayan, meron pong fake news na inilabas etong si Paulo Duterte na kung saan meron daw pong ipitan na nangyayari daw po sa budget diyan daw po sa Kamara at tinatakot daw po mga kongresista para ma-impeach daw po etong si Sara Duterte. So ito, pakinggan po natin mga kababayan. Ibinunyag ni Congressman Paulo Duterte ang aniyay pananakot sa mga kongresista para mapa-impeach ang kanyang kapatid na si VP Sara at ang ginagamit daw na panakot ay ang budget. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, gaano katotoo itong paratang ni Congressman Duterte? Itong si Davao City Representative Paulo Duterte, aniya may namimilit sa mga kongresista para mapa-impeach ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Nagtatawag daw itong mga tauhan ng isang tinago niyang sa pangalang si Charisse at sa mga chief of staff nga ng mga kongresista para sabihing bumoto sila pabor sa impeachment. Ang hindi raw susunod ay tatanggalan ng pondo sa kanilang mga distrito. At dagdag pa nga ni kaso ang problema, wala pong patunay dyan si Paulo Duterte na meron nga po nangyayaring ganyan mga kababayan sa Kamara para po ma-impeach yung kanyang kapatid. Kasi mga kababayan, nagbitaw ng pahayag dyan si former Senator Leila de Lima na ngayon po ay kongresista. At ito po yung sabi niya, pakinggan muna natin. Meron pong kaninang inilabas na pahayag itong si Congressman Pulong Duterte saying na meron daw po siyang impormasyon na natatanggap na may kumakausap sa kanyang chief of staff na ilang kongresista para daw bumoto doon sa impeachment ni VP Sara. At kung hindi raw po susunod, tatanggalan daw sila ng pondo. Meron po bang ganun? Wala po akong ganyang impormasyon. Siguro naman po, hindi naman po siguro yan totoo. In fact, parang nakaka-insulto po yan doon sa mga miyembro ng Justice Committee. Yung mga ngayon, alam nyo na kung bakit nakulong etong si Jason Sa. Kasi yung amo, fake news peddler eh. Diba? Hindi na nakakapagtaka mga kababayan kung bakit yung mga vlogger ni Sara Duterte, yung mga vlogger ni na Paulo Duterte, mga fake news peddler. Kasi nga, kahit yung amo nila, yung puo nila na si Pulong Duterte, maliwanag ng fake news peddler din mga kababayan. Biruin nyo, wala naman palang ganung nangyayari. Pero dahil nga gustong ipagtanggol yung kanyang kapatid, nag-imbento ng kwento. Diba? Para bulahin na naman at tutuin na naman yung mga bobong didishit. Nandun sa proceedings kanina at bumoto nga po unanimously. Walang dissent, walang negative vote, walang abstention. At nakaka-insulto po yan. So baka ang pananaw ko po dyan ay baka kasama lang po yan uli ng mga style nila, mga taktika nila para ma-undermine yung impeachment proceedings na ganyan kasi ang naging resulta na unanimous. Kasama na naman po yan sa mga nila, sa mga pakulo, sa mga pagpapalaganap ng mga ganyan, ng mga espekulasyon na hindi po yan fair. In fact, that's very unfair on the part of the members of the Justice Committee, especially those who were present and voted in favor of the finding of probable cause. Ayan, di ba mga kababayan? Kaya nga yung sinasabi ni Paulo Duterte dito na meron daw pong nangyayaring ipitan sa budget, pananakot daw po sa mga kongresista para mapapirma sa impeachment mga kababayan nitong si Sara Duterte para ma-impeach na itong si Sara, nag-imbento ng kwento. Ito pong si Paulo Duterte. Alam niyo po ba mga kababayan, mismong sa kanyang fake news na yan, sinoplak siya at ipinahiya siya ni former Senator Antonio Trillanes. Ituloy pa natin. Pulong, madadamay dyan yung budget pati sa patubig, paaralan, tulay, kalsada at iba pang mga proyekto pati na para sa social services. Tao raw yung mapaparusahan sa kagustuhan ng administrasyon na tangkangan mawalan ng kalaban sa politika. At malinaw aniya, grabe, no? Panggigipit ito at pang-hostage sa pondo. Biruin mo kung yung kapatid mo sumisipot, kung yung kapatid mo sana pinapanindigan yung yung salita at hindi puro ngawalang mga kababayan. Di sana nasagot niya at naharap niya yung mga matitinding aligasyon laban sa kanya. Alam niyo po ba mga kababayan kung yung salita ni Vice President Sara Duterte ay nakakataga, marami nang nataga. Kaso ang problema mga kababayan, pagdating pala sa aksyon, wala pala po si Sara Duterte. Inefficient, kaya nga inutil na vice presidente, di po ba?
Sa akin, kung ako talaga in my personal opinion, yung ganyang klase ng vice presidente, inutil po talaga dahil hindi naman natin nakikita nagtatrabaho. Diba, sala sa magta-travel abroad, kung ano-anong ginagawa dito sa ating bansa, wala pa nga tayo nakikitang resulta ng mga pinaggagawa niya. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, kung ang purpose dito ni Paulo Duterte protektahan yung kanyang kapatid, sana wag siya mag-imbento ng kwento. Wag siyang gumawa ng ka-fake newsan. Ng bayan. Jiggy. Marian, sino ba yung tinutukoy na charis ni Congressman Pulong at anong tugon dito ng mga kongresista? Jiggy, hindi pa nga makumpirma kung sino yung charis na tinutukoy ni Congressman Pulong sa ngayon, pero tingin ni House Deputy Speaker at Bacolod Representative Albi Benitez, si presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos yung pinatatamaan. Patungkol naman doon sa umano'y panggigipit sa mga kongresista, mariin po yung itinanggi ni Benitez at ilan pang miyembro ng House Justice Committee. Pakinggan po diba? natin itong kanilang mga pahayag. I think it speaks for itself, di ba? Kapatid niya yun. Paano mag-allocate? Nasa gana. Kaya nga. The only way na pwede palitan yan is through Congress ulit. Di ba? So paano nila sasabihin na dinagdagan o binawasan? I can only speak for myself and I deny that allegation, no? Wala po tayong na-encounter, nakausap concerning allocations related to this impeachment process. Tama. Anticipated yan na they will be commenting a lot of negative things. Depressed na kasi si Paulo Duterte. Ikaw ba naman, mabuking ka, tumatanggap ka ng pera sa sindikato. Di ba, kahit ako mga kababayan, pag nabuking yung ginagawa kong hindi maganda na tumatanggap ako ng pera sa sindikato, gagawa din ako ng paraan para maipahid sa iba yung kasalanang ginawa ko. Ganon yung ginagawa ni Paulo Duterte. Humahanap siya ng mapapagbalingan ng mga kasalanan na ginawa nila. Diba, saan kayo nagkatala? Sila yung nang bibiktima pero sila ngayon yung pabiktim. Ganon yung ginagawa nila. Against this impeachment process. At Marian, may bagong payag ba ang kampo ni VP Sara sa naging botohan sa impeachment hearing kahapon? Jiggy, sinagot nga ng mga abogado ni VP Sara yung reklamong grave threats at inciting to sedition na inihain ng NBI laban nga sa bise. Kaugnay nga po yan sa pagbabanta umano ng bise sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, lumabas sa impeachment hearing kahapon yung kakulangan ng basehan sa reklamo. Curated at spliced daw yung mga ebidensyang ipinakita at guesswork o hula-hula lang yung nilabas na resulta ng investigasyon. Tinabla naman yan ni House Justice Committee Chair. Alam nyo kasi yung mga abogado ni Sara Duterte, mga kababayan, kung talagang ganon ang tingin nila sa mga ipinresinta na mga backup evidence, dapat pumunta sila ng kamera. Diba? Alam nyo ang problema, yung mga abogado ni Sara Duterte, ang tatapang lang magpa-press con sa media. Pero pag pina-attend sa kamera para ipagtanggol si Sara Duterte, hindi mo naman mahagilap miski anino ng mga yan. Kaya nga paano nila mga kababayan nasabi na gano'n na kahina yung mga ebidensya kung sila nga mismo natatakot na umattend sa kamera para idepensa yung kliyente nila. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Person Jervin Luistro. Pakinggan po natin itong kanyang pahayag. Problem is they're pronouncing this only to media and we cannot appreciate those pronouncements if not made during the forum before the Justice Committee. The video speaks for itself, no? Sana lang nag-participate sila sa Justice Committee para they were able yun ang pinakamainam na dapat ginawa nila. Ang dami nila mga kababayan. Isipin po natin 16 yung abogado ng ating Vice Presidente. Di po ba? Yung 16 na yun wala man lang naglakas ng loob ni isa na ipresenta si Sara Duterte mga kababayan doon sa Justice Committee para sagutin yung mga matitinding aligasyon na ibinabato kay Sara. Ni isa wala man lang naglakas ng loob na kumbinsihin yung kliyente nyo na umattend. Diba? Sa salita lang matapang pero sa personal takot. to present their evidence.
Jiggy, kasalukuyan nga kinoconsolidate ngayon yung dalawang reklamong impeachment ng Sabaya et al. And Cabrera complaints. At sa May 4, muling magpupulong yung House Justice Committee para aprubahan yung committee report kasama nga po itong bubuing articles of impeachment. Itatransmit ito sa plenaryo at bibigyan ng kopya yung lahat po ng mga kongresista. Excited na ako sa May 11. Meron daw pong sinasabi itong mga abogado ni Sara Duterte. At ayon po mga kababayan sa mga abogado ni Sara Duterte, yung ebidensya versus BP Sara kulang, mahina daw. Ayon sa mga abogado nitong si Sara, so basahin po natin. Maring iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang umano'y kakulangan ng matibay na ebidensya sa mga paratang laban sa kanya. Kasunod ng pagdinig ng House Committee on Justice noong Abril 29, inihayag ito ng legal counsel ng pangalawang pangulo na si Attorney Paul Lawrence Lim nitong Huwebes, Abril 30, kaugnay ng aligasyon na inciting to sedition at grave threats laban po kay Duterte mga kababayan. So sabi pa dito, giit ni Lim, evidence is curated, even spliced, context is ignored, opinion is substitute for facts. Gowie's work is presented as allegation result. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Sabi pa dito, tinuligsa rin ng kampo ang umani pagtatangkang iugnay si Duterte sa mga pahayag laban sa Pangulo na ayon kay Lim ay nangangailangan ng gigantic leap in logic and abandonment of basic evidentiary principle. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, sa kabila nito, sinabi ni Lim na handa ang kampo ni Duterte na harapin ang usapin sa tamang forum kung saan inaasahang mananaig ang ebidensya at igagalang ang rule of law. Matatandang idiniklara ng House Committee on Justice na may probable cause sa dalawang impeachment complaint laban po kay Duterte sa botong 53-0 mga kababayan. Ngayon kung mapapansin nyo, ang ginagawa ng mga abogado ni Sara Duterte mga kababayan, puro pa-preskon lang, puro pa-media lang, pero hindi kayang idepensa si Sara Duterte mga kababayan sa mismong hearing. Di ba maliwanag nga yung sinabi ni Senator Ping Lacson, kapag ka nagkaroon na ng impeachment trial, talagang obligado etong si Sara Duterte na mag-attend. Kasi nga, siya yung respondent mga kababayan Dapat siyang humarap kasi siya yung nasasakdal. Ngayon, kung hindi haharap ang ating Vice Presidente at puro abogado lamang po niya ang haharap, malaki ang posibilidad mga kababayan na ma-impeach po ito ng tuluyan. So ngayon, pakinggan po natin itong sagot mga kababayan ni former Senator Leila de Lima na ngayon po ay kongresista patungkol po dito sa ebidensya laban po kay Sara Duterte. Ito, play po natin. Yung mga assassination threats, pagbabanta po sa Presidente, sa First Lady, dating House Speaker Martin Romualdez, yung unexplained wealth din po, no? Hindi nagtugma yung doon sa SALED at sa mga bank deposits. Gaano po kayo ka-convince na yung makakukuha ng 1/3 vote at ma-impeach muli ng Kamara ang bise sa ikalawang pagkakataon? Confident po tayo na makukuha po natin yung numero sa plenary. Kasi yung unanimous pa nga lang sa committee level, ay isang indikasyon na yan, isang malaking gauge na yan, na makakakuha ng sapat na numero sa House plenary. Bakit unanimous? Kasi nakita naman ng mga miyembro ng House Committee, the Justice Committee, na may mga batayan, may mga ebidensya, hindi mga espekulasyon, hindi mga haka-haka, hindi mga mababaw lang na mga batayan. More than enough nga, more than probable cause nga sa tingin ko. Hindi lang dahil ako ay endorser ng isa sa mga complaints, yung sa Bali et al. Complaint, so naniniwala po ako na na-achieve po yung threshold na yan ng probable cause. Kasi ang probable cause, yung may mga facts and circumstances, may mga ebidensya ba na pwede nating masabi. Kasi probable, the key word there is probable. Ay pwede nating masabi na meron talagang na-commit na impeachable offense at pwede nating masabi na guilty si VP Sara. Probably guilty of those impeachable offenses. So hindi pa po ito yung threshold ng proof beyond reasonable doubt o may absolute certainty sa kanyang guilt
Kasi mangyayari po yan sa trial na pagkatapos po ng trial sa Senado. Sa puntong ito, ang tanong lang ay maniniwala ba ang merong reasonableng pag-iisip, pakatwirang pag-iisip na merong batayan yung mga akusasyon. Tama. Na probably ay guilty yung response. Kasi para sa akin mga kababayan, talagang nakita na natin yung dapat nating makita. Ang taong bayan talagang marami nga nabagong isip eh. Di po ba yung mga sumusuporta kay Sara Duterte dahil sa simpatya mga kababayan nung nakulong si Digong, ngayon biglang naglaho. Di po ba? Biglang nawala yung suporta nila sa mga Duterte. Bakit ko po nasabi? Kasi nga, pamula nung panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba pinalalabas nila, simple lang yung pamumuhay po nila. Walang idinagdag ni isang kapirasong haligi sa kanilang tahanan. Pero putek mga kababayan, bilyonarya pala. Di po ba? Bilyon-bilyon ang laman ng bank account. Eh yan ba yung masasabing normal ang pamumuhay? Eh ba akala nyo maliit lang yung 1 bilyon? Eh paano pa kaya yung 6.7 billion pesos? Diba? Na dumaan sa bank account ni Vice President Sara Duterte. Hindi po maliit na pera yan. Napakalaking halaga po niyan. Kaya nga marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang nagising, mga kababayan, dahil nakita nila kung gaano kasinungaling yung Vice Presidente na sinuportahan.